Kabayan, ang payo ng mga pantas sa sanlibutan. Ibalik natin ang yamang bigay ng kalikasan. Maayos na kapaligiran. Lupang mayaman sa likas na sangkap. Malinis na hangin. Tubigan, karagatan, at iba pang biyayang bigay ng may kapal. Sa ngayon, kabayan, halos sa lantana ang maraming bahagi ng daigdig na ating ginagalawan. Hindi alintana ng tao ang lasong na ilalatag sa ating kapaligiran. Walang taros ang pagsira sa mga bagay na bigay sa kalupaan. Nasabi ngang kung hindi magbabago ang tao, walang malalabing buti sa ating kinabukasan. Kung kaya't dapat magkatulungan ang lahat na mailagay sa ayos ang lahat ng bagay na ating ginagalawan. Lahat ng taong may maayos na kaisipan, mga taong may pagmamahal sa kalikasan, upang may maiwan tayong yaman sa kinabukasan. Sa ngayon, kabayan, pagsikapan nating mailagay sa ayos ang ating kapaligiran, ang mga tanimang yaong nagbibigay sa atin ng pakinabang. Bakit ito napili mo? Kasi po, dahil po sa ating pagsubok Aha. at tayo po na may gumagawa ng organic fertilizer, Uy! gusto namin masubukan kung anong epekto ng aming ginagawa. Yung organic fertilizer mo na sinabi sa atin ni Jeff kanina, hindi ka na raw, ginagamit mong compost material, organic fertilizer, at nagbibigay sa iyo ng ganitong kalalaking bunga ng mga cauliflower at ibang uri ng gulay. Ano ang sikreto niyan, Ka-Ato? Meron po tayong inilalagay na good bacteria. Na yung pong bacteria na yon ay ako na rin po ang gumawa. Oho. Yung pong aming organic fertilizer ay aming binabasan ang bacteria na yon para po mas madali ang pagbulok ng mga dumi ng hayop. Okay. At saka po yung kung ano man ang ingredient meron. At yung po pati, pag napalagay sa lupa, yung mga bad bacteria sa lupa ay na-eliminate din ng bacteria na Ganon. yun. Opo. Lahat ng masasama, tanggal. Tatanggal po. Lahat ng mga babubuti, binubuhay. Binubuhay po. Sa ngayon, kabayan, may mga tao pa ring may malasakit na bigay sa ating kapaligiran. Bagamat mayroon pa ring pulos na salita lamang at walang naiaambag na buti sa sambayanan, mayroon pa ring mangilan-ngilan na nagmamahal sa bigay ng kalikasan. Sana, kabayan, ang mga panawagan sa ating alamin ay nasok sa damdamin ng ating mga kababayan, lalo na yaong nahihibang sa karangyaan at mga katiwalian. Kabayan ng lahat ng ito mula sa palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Feed Pro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan,
pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Mamaya kabayan, pag-uusapan po natin ang iba pang mga kaganapan sa pananakahan sa Pilipinas upang mabigyang gabay natin ang mga kababayan nating nais na pumasok sa livestock and poultry industry. Dagdag kaalaman pagkalipas lamang ng ilang paalala. Do you want to learn advanced meat processing? In GSK Gabayan sa Kabuhayan, there are 5 recipes that you can learn: Morcon, corned beef, Canton sausage, cordon bleu, and beef tapa. Join our advanced meat processing seminar. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Kabayan, sa taong ito ay muling isasagawa ang isang pagpapakitang gawa o exhibits ukol sa pananakahan at pangisdaan sa Pilipinas. Ito ay nakatuon sa mga makabagong pangyayari at mga paraan upang magamit ng mga magsasaka at yaong nais na pumasok sa nasabing sektor. Kung ano ang kanilang pwedeng pasukang proyekto o negosyo. Sa ngayon, kabayan, ang nangunguna ay ang ukol pa rin sa pag-aalaga ng mga hayop na tulad ng baboy. Kasunod na rin ang pag-aalaga ng manok. Ito ay sa dahilang higit na madaling alagaan ng mga ito at mabilis magbigay ng kita sa isang negosyante, lalo na ang alagaing baboy. Ang isang dahilan, kabayan, ay marami kung magbigay ng anak ang baboy na mapagkakakitaan kaagad ng isang mag-aalaga. Noong isang taon, kabayan, sa nasabing exhibits, napag-usapan ang mga makabagong uri ng baboy at mga sistema sa pag-aalaga na pawang gamit na sa labas ng Pilipinas. Ang may papayo mo, bigyan mo kami ng payo para doon sa mga nakikinig sa atin. Kunyari, dumating, kagaya ng sa ating alamin, dumating ang mga inahin natin. Ano ang pinaka-dapat na alalahanin at saka susundin ng isang racer? Well, yung pagbagong dating yung inahin sa farm mo, syempre yung quarantine period. Huwag mo yung isasama diretso dun sa main herd mo. Dapat isolated, naka-quarantine siya for at least a month. Tapos pinapahinga mo siya, binibigyan mo siya yung bakunang kailangan na bigay mo sa kanya. Tapos yung acclimatization talaga ang importante. What are some of the vaccination materials na ibibigay? Basically, yung mga parvo, tsaka yung PRRS. Hindi ako masyado well-versed doon sa health kasi yung doktor ko bahala doon. Oh. Okay, sa pagkaganyan ng binadala sa atin, ano ang pagka sila ay ready for breeding, ano ginagawa ninyo? Sa amin? Para maging successful ang isang inahin. Well, pag ready for breeding, we make it a point na well-conditioned yung inahin sa pagkain. Plus yung barako, maganda yung simili ibibigay namin. Yan. Sa mga barako naman, ano ang ipinapayo mo sa mga kumukuha ng barako sa dyan and dyan? Tamang housing ang importante. Yung importante yung sahig mo. Kasi napansin namin, yung sa Jan Farm, we make it a point na makinis yung sahig namin, hindi madulas. Pero minsan, pag dumadating sa ibang farm, minsan yung flooring baku-baku na, lumalabas na yung graba. Siyempre, kung yung baboy ko nasanay sa tamang surface, tapos dadalhin mo doon, sasakit ang paa nun. Chances are, baka hindi mo papakinabakan pagka gano'n. At saka naman, dapat naman inherent sa bumibili ng barako na mahal, na alagaan niya ng husto, i-provide niya kung ano yung kailangan ng baboy. Dapat pala nakachinelas yung barako pagka dumating. Hindi naman nakachinelas. May mga standards tayo kailangan sundin pag nag-aalaga tayo. Yun, sundin lang natin yun. Huwag naman sobra, yung tamang-tama lang, yung talagang practical. At sa taong ito, kabayan, muling magkakaroon nga ng mga exhibits na magpapakita
ng mga makabagong pangyayari at mga pamamaraan sa mga proyekto sa pananakahan at pangisdaan. Mga bagay na pwedeng pamarisan. Ang kailangan lamang ay magbigay ng matamang pansin ang pamahalaan sa nasabing sektor at huwag lamang iwan sa kamay ng mga nasa pribadong sektor. Ang programang gagabay sa nasabing sektor ay mula sa ating pamahalaan at ang kikilos at makikiisa ay ang mga namumuhunan naman mula sa pribadong sektor. Ang lahat ng ito mula sa palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Petro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Ang isusunod po natin, kabayan, ay mga sagot sa mga tanong at kahilingan mula sa mga kababayan nating nais na makinabang sa pananakahan at pangisdaan. Q&A, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Do you want to learn advanced meat processing? In GSK Gabayan sa Kabuhayan, there are 5 recipes that you can learn. More corned beef, Canton sausage, cordon bleu, and beef tapa. Join our advanced meat processing seminar. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Okay, kabayan, patuloy po tayo sa ating palatuntunan. Napapasentro po tayo sa pangisdaan sa araw na ito base sa mga tanong at hiling na ating mga tinatanggap. Unahin ng kay Ginoong Chris Manuyang ng Cavite. Ang ukol sa isdang hito na sinabi nating i-cross sa African hito, kasama ang native. Okay po ito, kabayan. Nakita po ng ating alamin. Kung kami po ang inyong tatanungin, kabayan, mag-aalaga kami ng nasabing cross ng hito. Sapagkat malasa, mabilis lumaki at matibay ang katawan. Both traits ng native at African hito ay naroroon po, kabayan. Sa CLSU po makukuha ang mga similya at alagain. Ito po ay nasa Muñoz, Nueva Ecija. Okay, ang ukol naman sa gurami, giant gurami, kabayan.
naroroon din sa nasabing paaralan. Ang tanong at request ay mula kay Julio Segismundo ng Batangas. Meron po silang mga stocks doon at hindi lamang po natin alam kung sila po ay nagbebenta ng nasabing isda. Giant gurami po kung tawagin, kabayan. At ang ukol naman sa maayos na pag-aalaga ng tilapia sa concrete tank, request mula sa mga kabayan po natin sa Metro Manila. Kung maliit lamang po ang inyong espasyo, kabayan, okay po ang concrete tank. Sa gastos, hindi naman kalakihan. Pwede po ang hollow blocks ng paikot o kaya naman ay konkreto. Narito ang ilang paliwanag ukol po dito, kabayan. Gaano karami ang nilalaman nitong ganitong kalaking pan? Bali, pwede ito maglaman ng 1,050 piraso ng isda. 1,050. 1,050. Okay. Sa 1,050, magkano naman ang gagastusin ko kapag nagpagawa ako ng ganitong kalaking pan? Gagasto, sumigit kumulang mga 27,000. Yung 27,000 na yun, kasama ng lahat? Kasama na lahat. Pati yung kunyari, kasama yung tubo ko doon na lalabasan ng tubig? Attachment, yung mga attachment. Kasama na? Kasama na. Kung kaming tatlo nila Jovic ang gagawa, mas makakatipid. Mas makakatipid. Dahil hindi ko sila babayaran. Ano Okay. So, ilan? 1,050, Marvin? 1,050. Yun ay 150, bali ang stocking density, 150 fishes per unit area. Per unit area? Per unit area. Ang total area nito ay 7 square meter. Kasi 1 meter lang yung depth 1 meter, imomultiply mo rin sa 7. Bakit naging 150? 1,050? 1,050. 150 times 7. Sa times 7. Ibig sabihin, 150 per 1 cubic meter? Per 1 cubic meter. Ang tilapia, ang alam ko, 2 lang, di ba? Pinakamarami siguro 5 per cubic meter. Diba? Ako rin, nung una kong nabasa tungkol dito sa intensive culture system, hindi ako makapaniwala Pero nung ginawa namin, pwede. Pwede ha? Pwede pala. So, kahit na pala medyo may kaliitan ng farm mo ng konti, pwede ka mag-produce? Pwede. Ayun, maganda itong ginagawa. Ito ba sarili mong idea? Hindi naman. Yan. Ninakaw mo rin sa ibang bansa. Galing ka sa Taiwan? Yung regional director namin, before Region 4 director, si Director Macas, galing siya sa Florida, may inattendan siyang Dito nakita niya. nakita niya. And then pagbalik niya, sabi, ano mo nga, Gagawin natin. experiment mo nga yan kung pwede. Nadukot din natin sa kanila. Okay. At Tilapia production po sa concrete tank, kabayan. Okay po yan, kabayan. By the way, huwag po ninyong paniniwalaan ang mga sabi-sabing hindi maganda ang tilapia para po sa inyong hapagkainan. Okay po ang nasabing isda. Modernong paraan na ngayon ang ginagamit po ng mga nag-aalaga. Walang problema, kabayan. Mayroon na ring natural feeds na walang mga harmful ingredients. At kung kayo ay mag-aalaga, maayos na ang lahat ng paraan, lalo na sa concrete tank o sa tinatawag po nating artificial system. Mag-alaga po kayo ng tilapia at ito po ay makapagbibigay sa inyo ng magandang ganansya, kabayan. Alam po ninyo, kabayan, ng tilapia ay katulad din po ng ibang isda kung pag-uusapan po natin ang mga gamit sa pag-aalaga. Q&A, kabayan, mula sa palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na
iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Petro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Mamaya kabayan sa Gabayan sa Kabuhayan, mga seminar na inyong pakikinabangan pagkalipas lamang ng ilang sandali. Do you want to learn advanced meat processing? In GSK Gabayan sa Kabuhayan, there are 5 recipes that you can learn. Morcon, corned beef, Canton sausage, cordon bleu, and beef tapa. Join our advanced meat processing seminar. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Okay kabayan, sa araw na ito sa ating Gabayan sa Kabuhayan, maraming offer na seminar ang ating palatuntunan na pwede po ninyong salihan. Okay lamang po ang mga requirements para po dito. At madali po kayong makapagtatayo ng negosyo o hanap buhay. Base po sa inyong matututunan sa mga nasabing seminar. Iba't ibang klase po kabayan ang mga proyekto tulad ng ating mga sample na naipakikita sa ating palatuntunan ating alamin. Narito po ang isang pagpapakitang gawa. Panoorin po ninyo kabayan. Gagawa tayo ngayon ng corned beef. Una, gumawa ng cover pickle. Paghaluin ang lahat ng ingredients at i-dissolve sa 1 cup chilled water. Ibabad dito ang beef ng overnight or 1 day. Pagkatapos, itapon ang pinagbabaran. Ihalo ang ibang ingredients at lagyan ng 2 to 4 cups ng tubig. Ito na po ang finished product ng corned beef. Okay, bukod sa inyong nakita sa araw na ito, isama po natin dito ang ukol naman sa candle making para naman may kandila kayo sa darating na undas sa buwan ng Nobyembre. Simple lamang ang mga paraan ng paggawa ng kandila. May gamit na kayong kandila, kabayan, pwede pang magnegosyo ukol dito. Hindi lamang sa simenteryo ang gamit ng kandila, kabayan. Okay din sa birthday, anibersaryo, sa simbahan, kasalan, binyagan, at marami pang iba. Kaya sali na kabayan sa Candle Making Seminar. Tawag na po kayo sa ating mga telephone numbers ng palatuntunang ating alamin. Gabayan sa Kabuhayan ng ating palatuntunan. Ang
isusunod po natin kabayan sa araw na ito ay mga kaganapan sa mga pulong-pulong na ginagawa ng ating palatuntunan at Feed Pro. Mamaya, pagkalipas lamang ng ating alamin Advertisers Directory. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery. Mabilis namin natatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Na pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Feed Pro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Alam po ninyo kabayan, sa mga talakayan sa pulong-pulong na ginagawa ng ating alamin at Feed Pro, maraming nakukuhang informasyon ang mga kababayan nating nais na pumasok sa pag-aalaga ng baboy. Lahat ng tanong, nasasagot po ng mga dalubhasa at lahat po ay natutuwa sa dahilang wala na ang problema sa masamang amoy na dala ng alagaan ng baboy kabayan sa paraang hindi tama. Ang PIGS ang aming nairerekomenda kabayan. At siyempre, dagdag sa bawas na amoy ang pakaing Feed Pro. Eduardo Malnaro, Quaresma. And from what place are you? Sir, sa Quezon City, pero may baboy po ako sa Pangasinan. Ba't ka nandito? Umaten lang po ng seminar kasi nagpaalaga ako ng baboy dito sa may bandang Montalban. May babuyan ka rito sa Montalban. So, hindi ka Montebeño? Hindi po. Ano yung Montalbeño? Hindi po, hindi po. Pangasininsi ka, ha? Gatok! Okay. Anong tanong kay Dr. Palataw? Yung booster ba ho pa tayong starter, pwede rin ba siyang i-ferment? Yan, okay. Sadyang hindi ko sinagot, sir. Dahil alam ko itatanong mo. Okay. Sa ating fermentation, nagsisimula ang fermentation natin sa starter. Sa booster natin, pre-starter, tsaka sa winner, hindi tayo nag-ferment. Bakit? Sapagkat tinuturuan muna natin mag-digest ng solid food yung ating mga alagang biik. Pangalawa, umiinom yan ng gatas pa sa mga inahin. So, sinisimulan natin ang fermentation mula starter, grower, finisher, dun sa ating mga breeders, sa mga pang-inahin natin, even sa lactation, pwedeng-pwede po natin i-ferment. Bakit po?
Bakit hindi pwede? Yun nga, yung sabi ko kanina. Yung elucidate. Palawakin. Yan, sapagkat tinutulungan natin, tinuturuan muna natin yung ating mga biik na mag-digest muna ng solid food. Tandaan natin, ang booster natin ay merong gatas na hindi pwedeng mabasa ng medyo mahaba-habang oras. Ito ay mapapanis. Okay. Follow up lang sir sa tanong ni nanay, yung tungkol sa biik po, kung possible na lagyan ng yung booster yung sa dede ng inahin na baboy. Para matuto yung mga piglets na yung mga biik na kumain ng feeds. Pwede naman po. Pipinturahan niya ng na Smart Boost 100. Yung dede para maano siya, ang tawag natin makain-kain niya rin feeds paunti-unti. Opo. Tama ba 'yon? Pwede naman yun, sir. Pwede yun. Anong magagawa nun? Ang mga gawa nun ay para naaamoy na nila tsaka natitikman na nila yung lasa ng Smart Boost 100. Later on, nahanapin na nila yun eh. Okay. So pwede yun sa mga backyard practices. Pwede natin gawin yan. Tama na, merong binulong yung isa dyan. Sabi niya, ayoko nang gumamit ng Smart Boost. Ayoko ng booster feeds. Pwede bang idiretso ko na sa pre-starter? Pwede niyo idiretso ng pre-starter. Wapera, ha? Pwede niyo idiretso ng pre-starter pero meron tayong tinatawag na winning log. Doon sa winning log na yun, medyo kung kakapalang balahibo ng inyong mga piglet pag hindi kayo nagsimula sa booster. Tandaan natin, sa booster kailangan niya yung mataas na protina, kailangan niya yung milk at saka yung iron. Kapag sinorkat niyo sa pre-starter, hahaba rin yung period ng pre-starter niyo. Ganon. Pangalan, Celso, Celso de la Cruz po from University of Rizal System po. Okay. So, tanong ko lang po sir, kung may maibibigay po ba kayo na best breed ng baboy as a breeder? For example po, for magalaga po tayo as breeder ng inahin and then sa boar, sa barako, and then for fattener. Ano po ba yung best breed na maibibigay nyo na kung sa inahin po makakapag-produce po siya ng good litter size and then kung fattener naman po, yung maipoproduce na po yung good lean meat? Okay. Siyempre magkaibang pattern. Kung kailangan natin para sa inahin, ano yung mga good breed? Karaniwan ito yung mga tinatawag natin ng mga hybrids. When we say hybrid, ito yung mga crossbreed ng mga pure lines na tinatawag natin. So from about pure lines, siyempre meron niyang positive at saka negative characteristic. Kaya i-fuse yan sa tinatawag na crossbreed. Kung gagamitin natin as mga inahin, kailangan natin yung F1 o yung first filial nung ating mga crossbreed. Kaya tinatawag itong mga hybrids. Tandaan natin. Yun ang gagawin natin para sa mga inahin. Since nakuha nila yung mga positive characteristic ng kanilang mga ninuno. Ngayon, kung gagamitin naman natin as fattener, yun yung mga anak ng F1. Since they are crossbreed and since they are hybrids, yung mga anak nun ay pinakamainam para gamiting mga pang meat type. Okay. Gusto mo ng mga breeds. So, yung mga common hybrid dito sa Pilipinas, mga common hybrids, meron tayong tinatawag na Duroc, meron tayong tinatawag na P-Train, meron tayong mga tinatawag na Landrace, meron tayong tinatawag na Yorkshire o yung mga large white. Meron din tayong tinatawag na mga Poland China. Meron din dito yung mga Berkshire, Hampshire. Yun yung ating mga common breeds na nandito at saka yung Tamworth. Kabayan, kung sakali po na hindi kayo makadalo sa mga pulong-pulong sa mga bayan-bayan, mayroon din po kaming seminar sa hog racing. Dito po sa Livelihood Center ng ating palatuntunan na kung saan pinag-uusapan din po ang ukol sa PIGS at sa pakaing Feed Pro. Kasama na ang mga regular na paksa sa pag-aalaga ng baboy. Tawag na kabayan para kayo'y makasama sa talaan ng mga kasali sa nasabing seminar. Extension service ng palatuntunang ating alamin. Hatid sa inyo bilang paglilingkod bayan ng Feed Pro. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Ka Jerry's Farm Products,
Available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Petro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Mamaya kabayan, mga usapan pa rin ukol sa maayos na pananakahan. Paggamit ng mga paraan na walang nakasasamang kemikal o pestisidyo. Likas na pananakahan pagkalipas lamang ng ilang paalala. Do you want to learn advanced meat processing? In GSK Gabayan sa Kabuhayan, there are 5 recipes that you can learn. Morcon, corned beef, Canton sausage, cordon bleu, and beef tapa. Join our advanced meat processing seminar. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Okay, kabayan, patuloy po tayo sa huling bahagi ng ating palatuntunan. Narito ang ilang payong makatutulong sa inyong pananakahan. Paggamit ng mga likas na materyales na makukuha po ninyo sa inyong sariling sakahan. Natural na paraan na payo ng mga may karanasan at mga dalubhasa sa pananakahan. Juniper, maraming mga kababayan tayo, halimbawa yung mga nag-garden, may maliit na sakahan, may mga backyard farming scheme, naghahanap sila ng, sabi mo nga, organically system na pamamaraan na hindi gagamit ng mga chemical, nauuso na ngayon, di ba? At sinabi mo, meron kang mga repellent dito, mga insecticide na ginagamit. Ano ang sa palagay mo mas effective ito kaysa sa mga chemical na binibili natin? Opo sir, especially kapag sinabi natin in the long run, mas effective siya. Okay, sa mga pamamarang ito, nakita mong effective naman? Very effective. Okay, halimbawa, kung ano ang available na plant material doon sa lugar nila, yun ang gagamitin ko, no? Sa lugar namin, napakarami ng kakawate, lalo na sa Southern Luzon, Maraming kakawate. Ano ang pwede nating gawin dito, gamitin dito, at bigay mo ang pamamaraan sa kakawate? Ang kakawate is very very interesting itong plant na ito. Dahil yung leaves niya, pwede mo gamitin pang soil conditioner, pang improvement ng soil, or pwede mo rin gamitin pang as liquid fertilizer, or pwede mo gamitin din as repellent. Okay. Umpisahan natin sa soil conditioner. Ano ang gagawin natin kapag nandiyan na yung kakawati ko? Madalas ginagamit to parang green manure. Okay, yung green manure, ito yung system na yung mismong leaves ng mga plants na tinatawag natin nitrogenous plants, mataas sila sa nitrogen. Hinahalo lang ito sa lupa, tapos hinahayaan mabubulok siya ng siguro 2 linggo hanggang 1 buwan. Katapos yan, pwede mo natamnan kasi na siya, meron ka ng instant parang fertilizer na. Yeah.
So halimbawa, may taniman ako ng paminta, ano? Ang ginagapangan ng kakawate. So kukunin ko yung mga dahon nun, ilulubog ko na, pwede na? Opo sir, maganda siya. Kung ilan nasubukan na nakasubok na dito sa Kakawati, talagang nag-testify sila. May problema lang, talagang kailangan ka na marami sa unang application mo dahil ang lupa mo hindi pa conditioned. Okay. Pagka kasi ginamitan mo ng organic system, talagang matagal bago maka-recondition ang lupa, no? Totoo yan talaga kasi sinasabi natin, lalong-lalo kapag first year organic practitioner ka at yung lupa mo ay tinatawag natin dead soil na dahil sa ikaw palaging ginagamit ng chemical pesticides at chemical fertilizers, talagang matagal yung recovery ng soil, pero kailangan may vision ka talaga para ma-achieve mo yung organic balance. Kasi ang hinahabol natin dito, yung ibalik natin sa original natural balance ng soil. At pwede namang ibalik? Pwede. At maganda bang resulta sa mga pananim? Maganda. Lalong-lalo kapag talagang sa experience mo, kino-combine mo ng scientific technology na marami ngayon available. Okay, kabayan. Yan po ay ilan lamang sa mga payong makatutulong sa inyong gawain sa kabukiran. Mga natural o likas na paraan, walang kemikal, at mga materialis lamang na pwedeng makuha sa inyong sariling sakahan. Makatutulong pa sa kalusugan, pati na rin ang ating kapaligiran. Ito po naman ang inyong lingkod ka Jerry Hieronimo, nagsasabing ang larangan ng pananakahan, pangisdaan, mga palatuntunang pangkabuhayan sa ngalan po ni Juniper Dizon. Hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat, kabayan.